Sa bawat butil ng palay, may kasamang pawis, sakripisyo at pag-asa. Sa likod ng bawat ani, may mga kamay na buong pusong nag-alay ng oras at lakas. Ang ating mga magsasaka. Sila ang haligi ng ating bayan, tagapagbigay buhay ng ating mga hapagkainan. Ngunit sa kabila ng mga unos, kakulangan at pagbabago ng panahon, patuloy silang lumalaban. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili at ikwento po kung paano kayo nagsimulang magsaka? Nagsimula akong magsaka, bata pa ako. Halos nasa 11 taon kulang pa lang. Mga elementary po, ganun? Bata pa po pala talaga, no? So, paano po kayo nagsimula? Ano pong nag-udyok sa inyong magsimula ng magsaka? Nung nagsimula akong magsaka, hindi na ako pumapasok sa school. Opo. Dahil uso nun yung mga bully. At yung papasok kami, santuan, Ganun po. tatapon yung bag mo sa siyan, gano'n. Kaya po, mas pinili nyo na lang pong magsaka kaysa po pumasok, ganun po. Kasi po, nabubuli nga po. Kayo po ba ang nabubuli, ganun po? Ba? Ay, ganun po. Kaya po pala. Kami. Ay, parehas po kayong... Kick out kami, parehas. Kaya po, mas pinili nyo na lang pong magtrabaho o magsaka. Ganun po pala. So, nung nagsasaka na po kayo, ano po yung pinakamalaking hamon na naranasan nyo po sa inyo pong bukid? Pagdating ng mga kalamidad sa pagbaha, naaanihin mo na lang yung palayan mo. Dumating ang kalamidad, natabunan ng mga putik hanggang hindi na pakinabangan. Paano nyo po nalampasan yung hamon na yun? Ano pong ginagawa nyo? Kung ako tatanong mo, nanalig ako sa Panginoon Diyos at nagtiwala sa banal niyang magagawa po. Panalangin, ganun po talaga. panata. Ano po talaga kailangan, no? Nakapagtaguit. Po. So, may mga pagkakataon po bang muntik na po kayong sumuko? Tapos ano po nakapagpapatuloy po sa inyo noong mga panahon pong muntik na po kayong sumuko? Nung panahon na titigil na kami dahil dala naman yun ng kinukuha na ng may-ari yung sakahan. Yung lupa po. Opo. Yun po yung talagang muntik na po kayong talagang sumuko. So, bakit pa po kayo nagpatuloy? Ganun na po pala yung nangyari. Kaya lumipas ang ilang taon, bumalik yung may-ari at tinanong kami kung gusto pa namin magsaka. Opo. Wala namang, doon sa lugar namin kasi wala namang gano'ng nagkakakitaan doon. Saan pong lugar ito? Sa Pulong Duhan. Pampanga na po ba yun? San Ildefonso? San Miguel pa rin. San Miguel pa rin po pala yun. Okay. Boundary ng, may Baysiya. Malayo na po. Opo. So, dun pa po pala kayo nagsasaka. Sa ngayon po, saan po kayo nagsasaka? Ngayon, dito na ako nagsasaka sa Barangay Biclat. Sa Biclat po. Opo, yun yung alam ko. Sa Biclat. Kailan nyo po naramdaman na, masasabi nyo pong, matagumpay na akong nagsasaka? Yung ganun po. Kailan nyo po naramdaman yun o nasasabi nyo po sa sarili? Sa pagsasaka, limitado yung masasabi mo nagtagumpay ka talaga eh. Kasi ang nag-aano dyan yung panahon. Saka yung, lalo na kung may mga peste sa halamanan. Kahit na matiyak na dito, magtatagumpay ka kasi magandang anihan. Pero ang panahon, tulad ngayon, mababa ang presyo ng palay. Yun nga po yung naisip kong kapag po ba mababa yung presyo ng palay, ano po yung naging alternative yung parang solusyon? Pag nag-iiba po ba kayo ng tanim? Hindi po. Hindi naman kami nag-iiba dahil wala namang pwedeng itanim doon kundi palayan. Palay lang po talaga. So, hindi pwede yung mga gulay. So talagang yun po ang dagok, no? Pag po mababa yung presyo ng palay. Kagaya po ngayon. Mataas po yung presyo ng bigas, tapos mababa yung presyo ng palay. Yun po yung
yun nga po yung malaking issue ngayon sa pagsasaka. So, ano pong pakiramdam na nakikita nyo na po yung bunga ng lahat po ng pagtsatsaga nyo? Ano po yung nararamdaman nyo? Sa SP lang siyang magsasaka, nagagalak kami, masaya kami, at merong patutunguhan yung aming paghihirap. Opo. At naipantutos-tos namin sa aming pamilya. Opo, yun naman po importante. Yung iba nga po, dahil nga po, napantutos, kahit daw po yun lang, mapantustos lang po, o mabalik lang po yung puhunan, gano'n. Yun po. So, ano po ang kung kayo po tatanungin, ano po ang magiging mensahe nyo po sa mga kabataan pong tulad namin na gusto pong pasukin ng pagsasaka? Ang kailangan ng mga kabataan ngayon kung papasok sa pagsasaka, kailangan nandyan yung sipag, tiyaga, sa malasakit para mapangalagaan mo yung mga pananim. Opo. Tsaka rin po tibay ng loob, no? Kasi po, ganyan po, marami pong problema. Opo. So, kung kayo po tatanungin, Kali Joy, ano po ang inyong pangarap para po sa sarili nyo, sa inyong pong bukid, at sa ano na rin po, sa agrikultura ng Pilipinas? Para po muna sa sarili nyo, ano pong naisip yung pangarap para sa sarili? Kung ako tatanungin yung pangarap ko, makapagtaguyod kami ng aming sambahayan. Opo. Yun naman po sa bukid nyo po. Para sa bukid. Opo, ano pong pangarap niya para sa bukid? Yung sa bukid, kailangan mapansin ng gobyerno na may yung nagiging sandihin ng mga problema, yung mga pagbaha. Opo, yun nga. Maisagawa ng maayos yung mga irrigation para tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Kasi bagyang ulan lang, umaangat ang tubig, umaapaw sa mga... Sisira po yung pananim, no? Sa mga sapa. Sa agrikultura naman po ng Pilipinas, ano po yung nyo? Naisip niyo pong pangarap po para sa agrikultura ng Pilipinas? Kung ako tatanungin, siguro kailangan bigyan pansin ng pamahalaan ang agrikultura. Opo. Mabigyan ng mga kagamitan na pagsasaka. Lalo na ngayon, puro makinarya ginagamit. Opo, yun nga. Kulang na kulang tayo sa mga kagamitan. Tapos, ang mamahal pa ng mga yun nga daw po ang labanan ngayon. Kung bibili po, sobrang mahal. Kung uupa din naman po, nakakapanghinaya kasi para ka na rin bumili. Ganun nga daw po. Kaya, yun. Wala namang ibang magawa kung hindi umupa dahil wala ka naman pambili ng isang gulpihan. Opo, yun nga. Kasi yun din po ata ang labanan ngayon kung gaano kaganda yung makinarya mo, mas gaganda yung ani mo. Ganun po. Yun lang naman po yung mga tanong. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin na makapag-interview. Yun lang po. Maraming salamat po. Sa dulo ng bawat araw, pagod man ang katawan, buo pa rin ang loob ng magsasaka. Dahil sa bawat pagtanim, may pag-asang sumisibol. Sa bawat ani, may panibagong simula. Hindi madali ang kanilang landas, ngunit sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang buhay ng bawat Pilipino. Sila ang tunay na bayani ng ating lupang sinilangan, tahimik, matatag, at pusong totoo. Ang kanilang kwento ay paalala na sa bawat butil ng bigas may kasamang pangarap, pag-asa, at pagmamahal sa bayan.